Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Mahilig ka bang bumili ng mga iba't ibang sale o promo online? O yung mga usong-usong 10-10-10 sa online shopping? O hindi naman kaya mahilig kang bumili ng mga seat sale sa airlines? Excited naman talagang bumili lalo na kung alam mong makakatipid ka sa isang bagay o serbisyo na iyong nais bilhin, hindi ba? Pero alam mo ba na bago pa mauso ang salitang unlimited sa ating bansa, may isa ng airline company na nag-offer ng unlimited flights. Oo, tama ang iyong narinig, unlimited flights. Ikaw, kung mabibigyan kayo ng pagkakataon na magkaroon ng lifetime plane ticket na unlimited, kukunin mo ba? Yung tipong walang limitasyon kung ilang beses kang mag-travel sakay ng eroplano sa kahit sang parte ng mundo. Yun nga lang, ang presyo nito ay may kamahalan. At kung susumahin ang presyo nito noon ay 37 million pesos ngayon. Bibili ka ba? Pero ang catch, unlimited plane tickets naman. Unlimited destinations at buong buhay at lifetime ito. At ang kwento natin ngayon ay tungkol nga sa dalawang lalaki mula sa Amerika na inavail nila ang lifetime ticket na promo ng isang airline. Ating alamin kung napakinabangan nga ba nila ang super sale ticket ng mga airlines na ito. Ang unang lalaki na nag-avail ng lifetime unlimited pass ay si Tom Stocker, 69 years old. Si Tom ay ipinanganak sa New Jersey at nagmula sa isang working class na pamilya. Bukod kay Tom, mayroon pang 6 na anak ang kanyang mga magulang. Nung bata pa si Tom, hindi niya naranasan na sumakay sa eroplano. At nagsumikap nga si Tom na makapagtapos ng pag-aaral. Kalaunan nagtrabaho ang lalaki bilang sales agent ng mga sasakyan. Hindi nagtagal naging isang car dealership consultant na rin si Tom dahil sa husay niya sa trabaho. At dahil sa kanyang trabaho, kinakailangan niyang lumipad mula sa ibang bayan papunta sa ibang state o papunta sa ibang bansa. Madalas ngang ipadala si Tom sa Australia. At kada magbubuk si Tom ay kumukuha siya ng balikan na first class na flight. Ilang araw ding nanatili ang lalaki sa Australia kaya dagdag pa sa kanyang gastos ang hotel accommodation, pagkain at travel expenses. At sa kabuuan, gumastos nga si Tom ng halos 1 million pesos kada pupunta siya sa Australia. Hindi nagtagal na promote ulit si Tom sa trabaho. Naging star din si Tom sa reality show na Car Lot Rescue. Sunod naman ay naging host siya ng kanyang sariling show na Tom Stocker Show, kung saan ibinabahagi niya ang kanyang kalaman sa automotive sales and dealership management consultation. Si Tom din ay ang inspirasyon sa likod ng pelikulang Up in the Air, isang pelikulang tungkol sa corporate downsizing expert na pinagbidahan ni George Clooney. Kaya naman kung hindi sa Australia ang puntahan ni Tom, nagbabiyahe naman siya mula New Jersey papuntang Dallas. Sa Dallas kasi nagsushooting ang lalaki ng kanyang mga show. Sa tuwing lilipad si Tom mula New Jersey papuntang Dallas, gumagastos naman siya ng 50,000 pesos kada flight. Isang araw ng taong 1990, kinausap si Tom ng kanyang producer at sinabing, "Tom, bilhin mo tong pass sa United Airlines. Pwede kang sumakay ng eroplano nang walang humpay habang buhay." At sa halagang $290,000 o katumbas ito ng 16 million pesos noon. Pero kung susumahin, napakalaking halaga nito noon. Pero kung kukumpitin mo, ito naman ay katumbas ng 37 million pesos ngayon. Kaya naman napaisip si Tom sa alok ng airline. Nag-compute ang lalaki kung tama lang ba gumastos siya ng 16 million para sa lifetime pass. At ang halaga nga na ito ay hindi biro. Pero agad namang na-realize ni Tom na good deal ito at jackpot siya kapag binili niya ang pass. Kaya naman personal na nagtungo si Tom sa United Airlines para bilhin ang lifetime pass na magbibigay sa kanya ng opportunity na bumiyahe ng walang humpay kahit sang panig ng mundo. Agad na inabot ni Tom ang pera at inabot naman ng airline sa lalaki ang airline pass. At ang pass na binili ni Tom ay ang pass sa United Airlines. Taong 1990 na nag-alok ang United Airlines ng lifetime pass. Ang pass ay unlimited first class travel for one-time fee sa lahat ng bansang may flight ng United Airlines at with companion pa. O ibig sabihin pwedeng may isang taong kasama si Tom at hindi na kailangan pang magbayad ng taong ito ng panibagong airline ticket. Ginawa ito ng airline company bilang parte ng kanilang strategy para magpasok ng mas maraming pera sa kumpanya.
Nang panahon na yon, uso talaga sa mga airlines ang pagpropromo ng mga lifetime pass. Ito kasi ang nakita ng mga airline na paraan para makaakit ng high-spending travelers at makasigurado na may kikitain pa din ang kumpanya. Kailangan kasi ng airline ng malaking halaga ng pera para gamitin nila sa malaking operasyon, expansion at iba pang investment. Tila nga ang pinagbentahan ng lifetime pass ng mga airline ay ginamit nila pandagdag sa kanilang operasyon. Ayon pa sa mga balita, ang mga pass ay kaakit-akit sa mga individual na madalas mag-travel at sa mga pasaherong pinahahalagan ang comfort sa pagta-travel ng first class. Hindi naman na nasabi pa sa mga article kung ilan ang bumili ng lifetime pass sa United Airlines ng taong 1990. Pero sa ngayon, hindi na nagbebenta pa ang United Airlines ng lifetime pass. Kaya mula noon, ginamit na ni Tom ang kanyang napakagandang pribilehiyo, ang experience ni Tom sa paggamit ng lifetime pass. Sa unang taon ni Tom, ginamit na ang lifetime pass para sa kanyang business at trabaho. Hindi nagtagal, nagkaroon na si Tom ng asawa at anak. Naisip ni Tom na para mas ma-enjoy niya ang lifetime pass, ginamit niya ito kasama ang kanyang mga anak. Late 90s na nagsimula si Tom na bumiyahe gamit ang lifetime pass sa pagbabakasyon kasama ang kanyang pamilya. Ilang beses din siyang nag-honeymoon kasama ang kanyang misis at dahil nga sa lifetime pass, umabot ito ng mahigit 120 na beses. Enjoy nga ang lalaki sa pagtatravel sa iba't ibang bansa kasama ang kanyang mahal sa buhay. At sa dami nga nang napuntahan ni Tom na lugar, napakarami niyang airline points at airline miles. Ang airline points ay tinatawag na frequent flyer miles o reward points. Ginagamit ito ng mga pasahero para makakuha ng discount at free travels. Ibig sabihin, bukod sa free na ang kanyang ticket, kada travel pa niya ay nakakakuha pa siya ng mga reward points. Maaari kang makakuha ng mga discount sa pamamagitan ng paglipad kasama ang airline, gamit ang kanyang mga credit card o sa pamamagitan ng mga partner program. Ang mga points ay maaaring ma-redeem para sa mga flight, upgrade, baggage fees at iba pang mga perks. At tulad ng ibang pasahero, ganun nga ang ginawa ni Tom. Kaya naman bukod sa lifetime pass, nakaka-discount pa siya sa mga mamahaling hotel sa buong mundo. Nakakakuha din si Tom ng gift cards, mamahaling travel cruise at gourmet meals. Isang beses pa nga, nag-cash out si Tom mula sa Walmart ng 2.7 million pesos na gift cards sa isang araw lamang. At dahil din sa airline miles na niredeem ni Tom, nakapagpagawa siya ng bahay ng kanyang kapatid. Sa isang auction, nag-bid si Tom ng kanyang 725,000 kilometers na airline miles at siya ang nanalo sa charity auction na ito. At lumabas nga siya sa isang sitcom dahil sa kanyang pagkapanalo. Ayon kay Tom, seat 1B, isang front row aisle seat ang paborito niyang upuan sa eroplano. Kadalasan din kilala na o nakakasama na ni Tom ang flight crew sa mga flight na kanyang sinasakyan. At ang favorite naman na pagkain ni Tom sa eroplano ay ang steak ng United Airlines. Pero ang namimiss niya ay ang lobster mac and cheese meal. May pagkakataon naman na sinama ni Tom ang kaibigan niyang mahilig sa Chinese food at sinama niya ito sa Hong Kong. Mayroon ding isang beses na nag-birthday si Tom ng 3 oras sa Australia at bumalik din sa New Jersey ng araw na iyon. Ang pinakapaboritong airline ni Tom ay ang United Airlines na itinuturing niya nga ang pamilya. Naging close na siya sa mga crew at opisyal ng airlines. Dahil nga sa pagka-avid fan ni Tom sa United Airlines, pinangalan sa kanya ang 2 eroplano ng airline. At dahil din sa dalas ng paglipad ni Tom sa first class, may mga nakita na siyang celebrity tulad ni Janet Jackson, Steven Tyler at Bill Murray na idol ng kanyang kapatid. Sa namang nag-travel na si Tom ng 12 araw na magkasunod na araw pagkatapos niyang lumipad mula New York patungong San Francisco. Pagkatapos noon lumipad naman siya papuntang Bangkok, lumipad muli pa Dubai at bumalik agad sa Amerika. Tila nga ginawa niya lang train ang United Airlines. June 11, 2011, sumakay si Tom sa United Airlines Flight 942 mula Los Angeles patungo sa Chicago at naging kauna-unahang pasahero ng United Airlines na nakabiyahe ng 16 million kilometers. Isang beses, nagkaroon nga ng party ang United Airlines para i-celebrate ang mga achievement ni Tom sa kanilang airlines. Taong 2023, 37 million kilometers ang kabuuan na na-travel ni Tom. Samantalang ang Apollo 11 na nagdala kay Neil Armstrong at iba pang astronaut sa moon ay bumiyahe lamang ng 1.5 million kilometers. Kung susumahin, mas mahaba pa ang nalakbay ni Tom
kung ikukumpara ang layo nito papunta sa buwan. Mahigit 12,000 flights na nga ang nasakyan ni Tom sa United Airlines. Ayon pa nga sa ibang article, malahari at sultan si Tom dahil nakakabiyahe siya sa mamahaling airline, business class at nakakatulog pa siya sa mamahaling hotel. At ang lahat nga nito ay wala na siyang binabayaran. Sa Instagram account ni Tom, tinawag niya ang kanyang sarili na the world's #1 frequent flyer with 38 million miles. Imagine kung gaano na kalayo at kadami ang mga bansa niyang napuntahan. At hindi nga malilimutan ni Toms ang kanyang mga travels dahil sa kanyang lifetime pass. Bukod sa masasayang alaala, meron din siyang mga experience na hindi makakalimutan dahil sa kanyang lifetime pass. 4 na tao na kasi ang nakita ni Tom na namatay habang siya ay nasa loob ng eroplano. Lahat daw iyon ay sanhi ng atake sa puso. Ang ginawa daw ng airline ay tinakpan lamang ng kumot ang pasaherong namatay at inilagay ang seatbelt. Ayon nga sa mga interview kay Tom, sinabi niya ang pagbili niya ng lifetime pass ay isang great business decision at best investment of his life. Kung pagbabasihan daw kasi ang gastos, napakalaki ng kanyang natipid nang binili niya ang lifetime pass. Itinuring na nga din si Tom na super traveler dahil sa dalas niyang bumiyahe. At bilang bihasa na sa pag-travel sa eroplano, nagbigay si Tom ng ilang tips sa mga future air travelers. Ayon sa kanya, kumuha ng airline app. Nasa airline app ang lahat ng impormasyon ng flight. Kapag delay ang flight, tinetect siya ng airline o kaya ay may notification app para hindi ka na magpunta pa sa airport ng maaga. Never check in a bag. Ayon kay Tom, bukod sa hassle, dagdag gastos pa ang pag-check-in ng bag. Lahat naman daw ng bansa ay may mall kung saan ka pwedeng bumili ng damit at may laundry shop kung saan mo pwede ipalaba. Have a monogamous relationship with just one airline. Sinabi niya, kung lagi kang nagtatravel, mas madali na iisang airline lang ito dahil makakabisado mo ang sistema nila at wala kang magiging hassle. At panghuli, keep the airline seat map open while you are on board. Ayon kay Tom, kapag may black seat siyang gusto na wala namang pasahero, dun siya umuupo. Hindi naman daw ito mabebenta pa ng airline dahil paalis na ang eroplano. Sa ngayon, patuloy pa din si Tom sa pagbiyahe sa mga iba't ibang bansa dahil sa kanyang lifetime pass na binili. Masasabi nga talaga na tila hari o sultan na si Tom dahil nagagawa niyang makapunta sa kahit anong bansa kung kailan niya gugustuhin. At ang lahat ng iyon ay free dahil nga bumili siya ng lifetime pass. Para naman sa ating pangalawang kwento, taong 1980s, walang pera ang American Airline. Pero nang panahon na iyon, kailangan ng American Airline ang pera dahil base sa kanilang research at trial and error, ang tatlo nilang turbofan engines na ginagamit sa aircraft ay hindi gumagana kapag walang gasolina. At nang panahon na iyon, napakamahal ang gasolina ng eroplano. Sa isip ng American Airlines, kapag hindi sila kumikita ng mas malaki, malulugi na sila. Kaya para hindi mangyari iyon, naisip ng American Airline ang isang pakulo. Nagbenta sila ng air pass na siyang mag-aalok ng lifetime at unlimited na biyahe sa kanilang flights. At isang lalaki ang naswertehan ang lifetime pass. Taong 1981 nang inilabas ang kauna-unahang air pass na nagkakahalaga ng 13 million pesos. At kung gusto mo naman na may kasama o companion pass, dadagdagan mo ang bayad mo ng 8 million pesos. Sa kabuuan, 21 million pesos ang babayaran ng gustong bumili ng lifetime pass with companion. At sa panahon ngayon, 100 million pesos na ang halaga na orihinal ng presyo ng lifetime pass na ito. Tulad nga sa kwento ni Tom, unlimited first class flight sa kahit anong bansa ang alok ng American Airline na bumili ng lifetime pass. At 28 na katao ang bumili ng pass na ito. Ibig sabihin, nakakuha ang American Airline na humigit kumulang 32 billion pesos na benta. Napakalaking pera noon kung iyong iisipin, subalit para sa airline ay hindi. Dahil napagtanto nila na nagkamali sila ng pricing at napakababa ng 21 million pesos para sa lifetime at unlimited na biyahe. Bago kasi magtinda ang American Airline ng lifetime pass, naisip nila na hindi naman palaging magbebiyahe ang isang tao at hindi sila malulugi. Ngunit mali nga sila ng akala. Hindi kasi inaasahan ng American Airline na mayroon palang mga super travelers. At ang isa nga dyan ay ang lalaking si Steven Royston, 74 years old. Si Steven ay isang investment banker mula Chicago. At taong 1987 nang bumili si Steven ng lifetime pass sa American Airlines.
Sa loob ng 20 taon, ginamit ni Steven ang kanyang unlimited pass sa mahigit 10,000 flights at 48 million kilometers. Ibig sabihin sa isang araw, hindi lang isang beses sumakay ng eroplano si Steven. Gamit na gamit ng lalaki ang pass lalo na sa kanyang trabaho. Pero bukod doon, ginamit din niya ito para maglibang. Ilang beses mula Chicago bumiyahe siya papunta sa London para kumain ng tanghalian. Nang araw din na iyon, bumiyahe siya mula London papuntang Boston para manood ng baseball game. At bumalik din sa Chicago para makasama ang kanyang pamilya sa hapunan. May pagkakataon naman na bumiyahe si Steven mula Chicago papuntang Rhode Island para bumili ng kanyang paboritong tinapay. Kaya pwedeng masabi na sa tuwing nagugutom si Steven, ang American Airlines ang gumagastos ng daan-daan o libu-libong dollars para sa gas, tax at iba pang mga gastos. Hindi lang pala si Steven ang ganun. Marami ding bumibili ng AirPass at ginagamit ito ng madalas. Talagang malaki ang nawawala sa American Airlines dahil ng taong 1980s, mas mahal ang gas sa flight kaysa sa gastos sa flight ng panahon na iyon. At sa tansya ng American Airlines, gumastos sila ng higit 66 million pesos kay Steven sa loob lamang ng isang taon. July 2004 nang bumiyahe naman ng 18 beses si Steve mag-isa papunta sa New York, Miami, London, Los Angeles at napakarami pang lugar. Talaga nga namang sinulit ni Steven ang kanyang lifetime pass. Subalit na-realize nga ng American Airlines na luging-lugi na sila dahil sa lifetime pass. Kaya taong 2008 nagbago ang lahat para kay Steven. Nang taon na iyon, tinanggal mula kay Steven ang pribilehiyo niya ng kanyang lifetime pass. Sa investigasyon na pag-alaman ng American Airlines na ginagamit ng mga bumili ng lifetime pass ang kanyang pass para tulungan ang ibang tao kapag nakakancel ang kanilang flight o di kaya naman pinapaupo nila ito sa first class seat na hindi naman nila binayaran. At sa punto na nga na iyon, patong-patong na ang lugi ng airline. Nababawasan ang nagbubuk sa kanila at nababawasan na ang bayad ng pasahero sa kanila. Bukod doon, gumagawa din si Steven at gumagamit siya ng peking pangalan sa kanyang companion pass para lang maisakay ang ibang tao. Kaya naman kinasuhan si Steven at ang dalawa pang bumili ng lifetime pass ng fraud ng American Airlines. Inaakusan sila ng airline na nagbubuk sila ng peking pangalan kaya dahil doon, hindi sila tumupad sa kontrata. Sa isang article, sinabi ni Steven na isang araw, naglalakad siya papunta sa gate nang harangin siya sa airport at pinakita sa kanya ang letter na nagdeterminate sa kanyang lifetime pass. Sinabi pa ni Steven na alam niya ang kaisa-isang rule ng lifetime pass na kanyang binili. Bawal niyang ipagamit ang pass sa ibang tao. Inamin ni Steven na maraming tao ang nag-alok sa kanya ng malaking pera para manghiram ng kanyang lifetime pass. Subalit hindi daw pumayag ang lalaki. Kaya laking pagtataka ni Steven kung bakit siya kinasuhan ng American Airlines at sinabi pang hindi na siya kailanman makakalipad pa sa airline na iyon. Lumaban sa kaso si Steven at sinabing ang American Airlines ang sumira sa kasunduan. Pero settled out of the court ang nangyari sa kaso at walang impormasyon kung ano ang totoong nangyari. Ibig sabihin nagkasundo ang airline at si Steven pero hindi na isinapubliko pa ang kanilang napagkasunduan. At makalipas ang ilang taon, inamin na ni Steven na tumulong nga siya sa ibang tao at pinapagamit ang pribilehiyo niya sa lifetime pass. At para kay Steven, mayroon siyang superpower at karapat-dapat lang na ibahagi niya ito sa ibang tao kung ano ang meron siya. Ginamit ni Steven ang lifetime pass upang magbigay ng mga hindi malilimutang karanasan sa ibang tao. Sa isang pagkakataon, pinalipad ni Steven ang isa niyang kaibigan para pumunta sa Paris at makita nga ng malapitan ang Mona Lisa. Dinala din ni Steven ang isang pari sa Rome upang makita ang Santo Papa, na nagbigay sa pari ng once-in-a-lifetime spiritual experience. Kahit na nawala na ang kanyang lifetime pass, ang kwento ni Steven ay patuloy na sumasalamin sa mga tao sa buong mundo. Ang kanyang mga ginawa ay nagbigay ng inspirasyon sa iba na isipin kung paano nila magagamit ang kanilang sariling resources para matulungan ang mga nangangailangan. Taong 1994 nang itinigil na ng American Airlines ang pagbebenta ng lifetime pass sa mga tao. At taong 2004 nang ibinalik ng airline ang offer at ibinenta ang lifetime pass with companion sa halagang 277 million pesos. Pero ni isang tao ay walang bumili nito. At April 2016 nang pumanaw na nga si Steven. Sa ngayon, mahigit 60 na katao ang may-ari ng AirPass ng American Airlines.
at meron silang pribilehiyo na mag-travel sa eroplano kahit ilang beses pa nilang gustuhin. Sabi nga nila, walang forever, di ba? Pero ang kwento nga ni na Tom at Steven ay sumasalamin sa napakaswerteng opportunity na kanilang girinab. Kaya naman, sa mga pagkakataon na may makita tayong sale o magandang opportunity at sa tingin natin tayo ay makakatipid, subukan nating i-grab ang opportunity at baka nga swertihin din tayo at malaki nga ang ating matipid. Naaliw ka ba sa ating kwento na ito? Kung bibigyan ka ng pagkakataon na magkaroon at maka-avail ng lifetime pass sa isang airline, kukuha ka ba nito kahit alam mong may kamahalan? Kung oo, bakit? At kung hindi naman, ano ang mga bagay na tingin mo ay hindi magiging kaakit-akit sa'yo ang offer na unlimited flights forever? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!